walang permit, walang licenses, and ito po ay tabing bukid. So that kind of situation, parang hindi rin siguro na-monitor ng barangay na dahil ito ay liblib na lugar. Crackdown sa iligal na paggawa ng paputok muling ipinag-utos ng pamunuan ng Philippine National Police kasunod ng pagsabog sa Norzagaray, Bulacan kahapon. First week pa lang po ni Secretary dito sa DPWH, ang isa sa mga naging utos po niya ay ipa-scan at magkaroon ng digital copy lahat ng documents patungkol po sa hindi lang po sa flood control projects in the last 10 years, pero po para sa lahat po ng mga infra projects. Mga dokumentong may kaugnayan sa mga iniimbestigahang flood control projects ng Department of Public Works and Highways by digital copies lahat. Bumisita na po tayo sa CAAP nung isang araw at nakalagay ng sinasabing redundancy ng UPS. Lahat talagang sinuri po natin at talaga pong makakasigurado tayo na hindi po mangyayari kung ano man nangyari noong January 1, 2023. Mas maayos na serbisyo sa mga paliparan, maaasahan ng mga pasaherong bibiyahe sa long holiday. Technical glitch na nangyari noong 2023, hindi na mauulit ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Ombudsman Crispin Remulla hindi na itutuloy ang pagpapadala ng sulat sa Senado kaugnay ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, una sa ating mga balita. Ipinagutos na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang crackdown sa mga iligal na paggawaan ng paputok sa bansa. Ito'y kasunod ng pagsabog kahapon sa Norzagaray, Bulacan, kung saan 2 ang nasawi. Nagpaalala naman ng PNP sa mga manufacturer ng paputok na laging isaalang-alang ang kapakanan ng kanilang mga tauhan at komunidad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Base po sa sinabi ng ating Fire Marshal, yung pong pwede, dahil po yung area, so it is considered like a ground zero. So with that kind of explosion, parang medyo yung stock ng pulbura, coupled with the condition, kahapon napakainit po doon sa Norzagaray. So siguro doon po yung tinitignan nila. Mahigpit na babantayan ng mga pulis ang paglaganap ng mga iligal na paggawaan ng paputok. Ngayong papalapit na ang holiday season. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog sa Norzagaray, Bulacan kahapon, kung saan 2 ang namatay at 4 ang nasugatan. Ayon kay Bulacan Provincial Director, Police Colonel Angel Garciliano, kabilang sa nasawi ay ang isang senior citizen na may-ari ng nasunog na bahay at isang minor de edad. Itong 4 na to is under stable condition na po at nakauwi na po sila. So also, based sa conversation namin or my interview with the Fire Marshal, it turned out na yung pong stock ng pulbura ay nagkaroon po ng unauthorized stock dun sa shanty na to because wala pong permit itong area ng pinagsabugan. Sinabi ni Police Colonel Garciliano na iniimbestigahan para mga otoridad kung paano nakalusot sa barangay ang nasabing iligal na paggawaan ng paputok. So walang permit, walang licenses, and ito po ay tabing bukid. So that kind of situation, parang hindi rin siguro na-monitor ng barangay na dahil ito ay liblib na lugar, hindi nila inakala na meron pong illegal manufacture of fireworks, firecrackers in that area. Kaugnay nito, nagpaalala naman si PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga may-ari ng paggawaan ng paputok na sumunod sa batas at laging iprioridad ang kaligtasan ng publiko. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dumaraing na ang 20 pamilyang apektado sa nangyaring pagsabog na ilegal na paggawa ng paputok sa North Zagaray, Bulacan kahapon. Pakiusap nila mabigyan ng tulong medikal ang mga sugatan sa insidente at matulungan ding mapatayo ang mga bahay na nasira dulot ng pagsabog. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, saan ngayon tumutuloy yung mga residenteng nasira ang bahay sa sunog kahapon? At nabigyan ba... Magandang gabi, Monica. Sa ngayon nga ay nakatuloy sila sa isang bakanting lote sa Barangay Partida malapit sa Barangay Hall, kung saan nga ay kanina rin ay pinagkalooban na rin sila ng mga relief goods kasama na yung financial assistance mula sa local government unit ng North Zagaray, Bulacan. Isa ang security guard na si Jeff Rico Cruz sa 5 sugatan na nakaligtas mula sa sumabog na pagawaan ng paputok sa Barangay Partida sa North Zagaray, Bulacan kahapon. Kasi may nakita po akong butas, makalabas lang, makapag-escape lang po kami doon sa bahay na yun. Sinira ko na yung bakod para po makalabas yung anak ko saka yung asawa ko. Yun po, tapos nakita ko lang may tama na po ako. Ayun po, nabiyak po yan. Wasak-wasak po yung kita po yung buto. Kung hindi kami nakalabas, malamang na kasama kami doon sa mawala ng buhay. Kwento ni Jeff, habang siya ay nagpapahinga kasama ang asawa at anak, bigla na lang may narinig silang pagsabog. Maswerte at nakaligtas sila palayo sa mga paputok. Problema niya ngayon, hindi na siya makapagtatrabaho dahil sa tinamon nitong bali at sugat dulot ng pagsabog. Pahinga lang po kasi panggabi po ako, puyat po kasi ako kaya natutulog ako nung time na yun. Kung ano po yung maitutulong po sa amin, magpapasalamat po kami. Opo, kamukha po, 2 buwan ako magpapahinga. So, yung trabaho ko naapektuhan. Base sa tala ng Municipal Social Welfare and Development ng North Zagaray, 21 pamilya ang apektado sa pagsabog ng factory ng paputok. 13 bahay dito ang totally damaged. Kabilang na ang bahay ng magkapatid na construction worker na si Raymond at Rex Baclas na kapwa nasira ang bahay. Pakiusap nila sa local government at iba pang ahensya, matulungan sila na mapagawa ang kanilang tahanan. Nandito po kumakain, hindi pa nga nakakain, sumabog na. Ang ginawa, tumakbo na kami doon, hinayaan na namin dito. Linti kayo, kahit wala kami mag-galaw, wala kami kapira-pira na. Yun ang namin, tulungan lang kami. Yung dapat lang namin, tulungan lang kami na magawa ang bahay namin. Hindi na po kami papayag na babalik pa sila dito magpagawa ng paputok. Kasi baka maulit na naman, mapasama pa lalo. Sana mapagawa yung bahay. Parehas lang po yun, pera kag yung bahay. Pag walang pera, hindi naman magawa yung bahay. Samantala, lumabas sa investigasyon ng barangay chairman ng Partida na walang permit ang sumabog na factory ng paputok. Anya, dati nila itong pinatigil pero nagtuloy pa rin kahit wala itong permiso sa barangay. Marami pong rito kasi mga pagawaan. Pero iba po may mga permit kamukha po nung nasa highway. Pero ito po, yung pong sa sumabog na yan, nung nakarang taon, pinahinto na namin yan. Wala na talaga. Na ito lang nagkaroon yan. Ang nagulat nga ako, nagkaroon ng malaking pagawaan dyan Yung pala, 3 araw pa lang, 3 gabi pa lang silang lihim na nag-ooperate. Kaya hindi namin natudugan kagad. Samantala, ayon kay Barangay Chairman Santiago Malubay Jr., may natatanggap na silang tulong mula sa lokal na pamahalaan ng North Zagaray gaya ng relief at pinansyal na tulong. Gayunman, panawagan ng mga apektadong pamilya, tulungan din sila na mapaayos ang kanilang mga bahay na nasira. Monica, sa sitwasyon nga ng mga residente doon ay talagang yung mga nasa evacuation center, yun yung kanilang
doon sa lugar kung saan nga sila ay pansamantalang nanunuluyan, ay doon sila magtatagal doon sa lugar, at inaasahan nga na sana ay mayroon silang patuloy na mabibigyan sila ng supply na pagkain, kasama na nga yung kanilang agahan, tanghalian na tapunan, at partikular na rin yung kanilang magagamit sa pagtulog, lalo na't isang bakanting lugar lang o bakanting lote ang kanilang tinutuluyan sa ngayon. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Sang-ayon ng isang kongresista na maipost sa website ng House of Representatives ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Ito ay matapos na isapubliko ni House Speaker Bogie D. III at kanyang SALN. Ito ang balita ni Rosa Licos. Tingin ko maganda yun. Pwedeng i-post na lang sa House website. Kung maaari, meron din naman Facebook page ang House of Representatives. Baka pwede rin gamitin yun para easily accessible sa mga gustong maka-access ng SALN. Isa si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando sa 10 kongresistang nagsapubliko na ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Naniniwala siya na dapat sumunod na rin ang iba pang miyembro ng majority bloc sa Kamara sa ginawa ni Speaker Bogie D. III na maglabas ng SALN kahit naka-recess o break ngayon ang Kongreso. Sang-ayon din ang kongresistang mailathala sa websites ng House of Representatives ang SALN ng mga miyembro ng kapulungan para sa mas madaling access ng publiko. Dapat sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan na ma-release yung SALN, dapat ma-access yan. Wala na masyadong burokrasya. Nananatili rin ang hamon nito sa mga kapwa kongresistang hayaan ang publiko na suriin ang yaman at ari-arian. Gayun din ang mga kaanak na nanunungkulan din sa gobyerno. Sino bang nagluklok sa mga public officials, sa mga congressman, sa mga senador at iba't ibang mga public officials natin? Di ba mga mamamayan? So may karapatan yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na malaman kung ano yung nilalaman ng SALN ng mga public officials. Ganito rin ang panindigan ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Mensahe nito sa lahat ng opisyal ng gobyerno, madali lang i-post sa social media page ang SALN. Kung susundin anya ang Section 4H ng Republic Act 6713, bahagi ng Code of Conduct ng Public Officials ang simpleng pamumuhay kaya walang dapat ikahiya. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ng National Bureau of Investigation at ilang private organizations na magsagawa ng malalim na background check sa mga bagong talagang opisyal ng ahensya upang matiyak ang transparency at integridad sa hanay ng pamunuan ng kagawaran. Ayon kay Secretary Dizon, ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin at isaayos ang DPWH sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon. Sa kanyang liham sa NBI, Institute of Corporate Directors o ICD, Management Association of the Philippines o MAP at Philippine Chamber of Commerce and Industry, sinabi ni Dizon na handang makipagtulungan ng DPWH sa mga naturang grupo para sa masusing verifikasyon ng mga opisyal. Kasama sa ipinasasailalim sa masusing vetting process at background check ang 14 na DPWH executives mula undersecretaries hanggang assistant. Isa ang kakulangan ng pabahay para sa mga Pilipino sa pangunahing suliranin ng pamahalaan sa mahabang panahon. Ngunit patuloy din namang ginagawa ng paraan ng pamahalaan na matugunan ito lalo na para sa mga mahihirap na pamilya. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakakayanin itong maabot sa tulong na rin ng iba't ibang grupo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya't hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Walang hihinto sa trabaho. Hindi titigil ang pamahalaan na mabigyan ng disenteng tirahan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng kauna-unahang National Housing Expo sa Pasay City kanina. Dito makikita ang mga alok na pabahay ng mga developer at housing government agencies. Ayon kay
PBBM, patuloy nilang pinalalawak ang programa ng pabahay tulad na lamang ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sa ilalim ng Expanded 4PH, mas maraming abot kamay na housing units, kabilang na ang house and lots, condo units at Pag-ibig acquired assets na may pataw na 3% subsidized interest rate. Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Aabot sa mahigit 250,000 housing units ang ipinangako ng mga developer sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na maipapatayo hanggang taon 2028. Inaasahan ng pamahalaan na nasa 730,000 pang pamilya ang magkakaroon ng sariling tahanan bago matapos ang kanyang termino. Tiniyak naman ng Pag-ibig Fund na may sapat silang pondo para masuportahan ang murang pabahay sa ilalim ng Expanded 4PH. So ang total assets na po ng Pag-ibig Fund as of September ay nasa 1.17 trillion pesos. Yan po yung ari-arian ninyo. So kung at tanong nyo ay baka maubusan, hindi po tayo maubusan. Ang lagi ko lang pong sinasabi, basta pag may utang, dapat bayaran. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Muling tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang hiling na hospital arrest ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa kautusang inilabas ng korte noong October 8, nakasaad na walang compelling reason o matibay na dahilan para isailalim si Kibuloy sa hospital arrest sa Philippine Heart Center o sa Medical City. Ayon pa sa korte, lumalabas sa mga record na naibibigay naman kay Kibuloy ang kinakailangan nitong atensyong medikal bilang na ang regular na supervision ng mga doktor habang ito ay nasa loob ng Pasig City Jail. Setyembre pa umano sinimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paggawa ng backup sa mga dokumentong may kinalaman sa iniimbestigahang flood control projects. Kaya walang dapat ikabahala ang publiko na baka kasamang nasunog ng kanilang tanggapan sa Quezon City kahapon ang mga papeles na maaaring maging ebidensya sa anomalya. Nakipag-ugnay na rin ang DPWH sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng mga nasabing dokumento. Ito ang balita ni Jed Neresina. First week pa lang po ni Secretary dito sa DPWH, ang isa sa mga naging utos po niya ay ipa-scan at magkaroon ng digital copy lahat ng documents patungkol po sa hindi lang po sa flood control projects in the last 10 years pero po para sa lahat po ng mga infra projects. May backup na digital copies ang lahat ng dokumento ng proyektong pang-imprastruktura sa bansa. Ito ang isa sa unang inasikaso ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon pag-upo niya sa pwesto. Ayon kay DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, bukod sa scanning at digital saving ng mga nasabing dokumento, ni-require rin ng kalihim na ipadala sa DPWH Central Office ang mga ito. Nagkaroon po rin ng submission kung dito po kayo papasok sa Central Office. Makikita nyo po na napakaraming dokumento po ang nanggaling po sa Regional Office at saka District Office. Tiniyak din ni Secretary Dizon na nasa Central Office ng DPWH ang mga dokumentong kailangan sa investigasyon sa flood control issue. Lahat ito, aniya, ay mahigpit niyang pinababantayan upang matiyak na walang mawawalang ebidensya. Humiling na rin siya ng tulong sa Department of the Interior and Local Government at Department of National Defense para sa seguridad sa mga opisina ng DPWH hanggang sa district level. In fact,
24/7 gwardyado itong mga dokumentong to. No, dito sa central office. At sa kasalukuyan, sinisigurado natin na talagang, in fact, nag-uusap na nga kami ni General kung paano natin ma-secure pagago itong mga dokumentong to. No? Pero gwardyado dito yung mga dokumentong to 24/7. No? And obviously, gwardyado din yung facility, itong central office na to. No? From possible infiltration of people who might want to do something here, no, nakabantay po tayo dito. At sinisigurado natin na talagang mapoprotektahan yung mga napaka-importanting mga dokumento dito. Humingi na rin ng tulong ang DPWH sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mabantayan ang kanilang digital files. So meron rin pong request na ipinadala po sa Secretary kay SOJ para po yung NBI Cyber Security Unit ay magsagawa ng digital forensic ng mga databases po dito sa central office. At humingi rin po sa Secretary ng tulong kay DICT Secretary para po yung CICC ay ma-deploy para po makita rin yung mga digital files sa iba't ibang opisina po ng DPWH. Samantala matapos ang nangyaring sunog kahapon, nilinaw ni Secretary Dizon na ang nasunog ay ang Bureau of Research and Standards Building at hindi ang Region 4B Building. Paliwanag ni Secretary Vince, nagkamali ng banggit kahapon sa Senate hearing si Assistant Secretary Melody Villar na agad namang inihingi nito ng paumanhin. She is a new Assistant Secretary. We brought her in. She made a mistake by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. The Region 4B building is safe and sound, but it is, a couple of 100 meters away from the BRS building. Base sa inisyal na investigasyon, walang kritikal na dokumentong may kaugnayan sa flood control projects anomaly na nadamay sa sunog na nangyari kahapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang nangyaring sunog sa isang gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City kahapon. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na naroon ang kanilang forensic investigators para alamin kung ano talaga ang sanhi ng sunog. Batay sa inisyal na impormasyong nakuha ng NBI, nagmula sa Octopus Electrical Connection ang apoy. Kahapon, sinabi naman ng isang DPWH official na isang computer na sumabog ang naging dahilan ng sunog. Ang investigasyon ng NBI ay kaugnay ng panawagan ni Ombudsman Crispin Remulla sa ahensya na siyasatin kung arson o sinadyang sunugin ang DPWH building. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Gandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Pinahinto ng SpaceX ang mahigit 2,500 Starlink devices na ginagamit ng mga sindikatong sangkot sa online scam sa Myanmar, ayon sa kumpanya nitong Miyerkules. Kinumpirma ni Lauren Dreyer, Vice President ng Starlink, na nakipagtulungan sila sa mga otoridad upang tukuyin at i-disable ang mga device sa paligid ng mga tinaguriang scam centers. Ang mga nasabing lugar ay ginagamit ng mga kriminal na grupo para sa online fraud, kung saan libo-libong manggagawa ang umano'y nabibiktima ng human trafficking at pinipilit na magtrabaho sa pamamagitan ng scamming. Ayon sa ulat, kahit may mga raid na isinagawa ang militar, marami pa rin compound sa border ng Myanmar at Thailand ang nagpapatuloy sa operasyon. Dagdag pa ng mga eksperto, ginagamit ng mga sindikato ang Starlink Internet para umiwa sa surveillance habang patuloy na lumalago ang global scam industry sa rehiyon.
Tinatayang 70,000 bahay sa New Zealand ang nawalan ng kuryente matapos ang pagbugso ng hangin na umabot sa 155 km per hour sa South Island at ilang bahagi ng North Island. Naglabas ng red wind warning ang mga otoridad sa Canterbury at Wellington habang iniulat din ang malakas na ulan sa South Island. Sa gitna ng malawakang pinsala, isang babae sa Wellington ang muntik ng masagasaan matapos tangayin ng hangin sa kalsada. Dahil sa masamang panahon, mahigit 100 biyahe ng eroplano ang kinansela at idineklara ang state of emergency sa Canterbury. Inumpirma ng Belgium ang ulat ng pagkakaroon ng H5N1 bird flu sa isang turkey farm sa hilagang bahagi ng bansa, kung saan 319 na ibon ang namatay at mahigit 67,000 ang kinailangang patayin upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Bilang tugon, iniutos ng pamahalaan na ikulong muna ang lahat ng alagang manok simula Huwebes upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ang hakbang na ito ay kasunod ng katulad na desisyon ng France at Netherlands matapos tumaas muli ang kaso ng avian influenza sa Europa. Ayon sa World Organization for Animal Health, patuloy na kumakalat ang nakamamatay na virus sa rehiyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng panganib ng bagong pandemya. Nagpatupad ng bagong parusa ang Estados Unidos laban sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia sa gitna ng panawagan ni US President Donald Trump para sa agarang tigil putukan sa Ukraine. Kasabay nito, kinumpirma rin ni Trump ang pagkansela ng nakatakdang pagpupulong niya kay Vladimir Putin sa Hungary at ang pagkadismaya niya sa Russian President. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Well, I think that in terms of honesty, the only thing I can say is every time I speak with Vladimir, I have good conversations and then they don't go anywhere. They just don't go anywhere. Dismayado na si US President Donald Trump matapos muling mabigo ang maraming beses nilang pag-uusap ni Vladimir Putin kaugnay ng tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Trump, tila walang direksyon ang mga usapan at nawawalan na siya ng tiwala sa Russian President. Kaya naman matapos ang ilang linggong pagbabanta, muli nang nagpataw ng parusa ang Estados Unidos laban sa Russia sa layuning mapilit ang Moscow na huminto na sa mga pag-atake at pumasok na sa tunay na negosasyon para sa kapayapaan. Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. Target ng bagong sanksyon ang Rosneft at Lukoil, pati na rin ang halos 30 subsidiary ng mga ito. Ito ang mga kumpanyang pinaniniwalaang pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa mga operasyon ng militar ng Russia. Ayon kay Trump, matagal na niyang pinag-isipan ang hakbang at umaasa siyang maaalis din agad ang mga parusa kapag natapos na ang gyera. Ang mga parusang ito ay sinasabing pinakamalaki sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, inanunsyo rin ni Trump ang pagkansela ng nakatakdang pagpupulong nila ni Putin sa Hungary na inaasahan sanang magbubukas ng bagong yugto ng negosasyon para sa ceasefire. Canceled the meeting with President Putin. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. Sa halip na magpatuloy sa walang kasiguraduhang pag-uusap, pinili ni Trump na ipakita ang determinasyon ng Amerika sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang pang-ekonomiya. Kasabay ng Amerika, nag-anunsyo rin ng karagdagang sanksyon ang European Union at United Kingdom laban sa parehong mga kumpanya. Ayon kay EU Commission President Ursula von der Leyen, ito ay malinaw na mensahe na hindi nila papayagan ang pagpapatuloy ng agresyon ng Russia. What the President is doing today with these sanctions is putting more pressure, of course, on both parties, in this case on Russia. It's all about changing the calculus, making sure that Putin understands that the President's vision this weekend of having a ceasefire, stop where they are, as you literally said, and that this has to be step one now, and for him to really accept that vision and to come to the table.
Habang nagpapatuloy ang tensyon sa Europa, sinabi ni Trump na umaasa siyang makakatulong si Chinese President Xi Jinping sa paghimok kay Putin na wakasan ang labanan. I think he can have a big influence on a lot of people. Look, he's a respected man. He's a very strong leader of a very big country. Yeah, I think he can have a big influence, and we will certainly be talking about Russia-Ukraine. Nakatakda ang pagkikita ni Trump at Xi sa South Korea para sa Asia-Pacific Summit ngayong buwan. Ayon sa White House, kabilang sa mga tatalakayin ang kapayapaan sa Ukraine, relasyon ng Amerika at China, at ang koordinasyon sa pandaigdigang sanksyon laban sa Moscow. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Tuloy-tuloy ang pagpapaganda sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday hanggang holiday season. Kaya naman asahan na ng mga bibiyahe ang mas maayos sa serbisyo sa loob ng paliparan. Tiniyak din ng Department of Transportation na hindi na mauulit ang nangyaring technical glitch o ang airspace shutdown na naranasan noong January 1, 2023 na kung saan libo-libo mga pasahero ang naapektuhan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-improve ng husto ang passenger experience. Dito natin makikita ang pakikipagtulungan ng mga airlines at other stakeholders. Ang on-time performance ngayon ng NAIA ay lumalampas na ng 85%. May days pa nga na 90%. So napakalaking bagay niyan. Iyan ay lampas sa global standard na 85%. Malaki na ang ipinagbago ng Ninoy Aquino International Airport. Kung dati ay binansagan ito na isa sa worst airport in the world, ngayon ay pwede na itong maipagmalaki at makipagsabayan sa paliparan sa ibang bansa. Kaya naman bago ang inaasahang pagdagsa ng pasahero sa undas at sa long holiday sa Disyembre, mas maayos na serbisyo na ang maihahatid ng NAIA sa mga biyahero. Ang i-install natin lahat ay 517 na kiosk across all terminals. Dito, kailangan natin yan kasi kung mapapansin nyo, sa Philippines lang siguro na 4 hours, 5 hours, even 6 hours before ay naandyan na yung mga passengers, nakapila na sa ating mga check-in counters. With this investment natin on technology, kahit na wala pa, sarado pa yung mga check-in counters na yun, makakapag-check-in na sila. Kanina, ininspeksyon ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang NAIA Terminal 3. Inikot niya ang iba't ibang pasilidad lalo na ang boarding at waiting areas. Kapansin-pansin din ang bagong food hall na magbibigay ng mas maraming option sa mga bibiyahe. Kita nyo na po ngayon, meron itong lounge na ito na sinasabi, itong food terminal. 10 na daw ang bukas na restaurant. We're hitting another 12 I think by December. Kanina nga po, nakala ko nasa mall ako tinitingnan ko at something na talagang kailangan mo ipagmalaki. Ayon naman sa ilang pasahero, maganda na sa ngayon ang mga naging pagbabago sa NAIA. Ngunit may ilan pa rin na dapat ayusin pa. Actually, mabilis lahat. Unlike before na parang ang tagal mo maghantay, ngayon talagang isang round lang tapos na. Nakuha mo na yung gamit mo na nakaano ka na sa immigration, nakalabas ka na. More on upuanan yung wifi, mabilis sana. Mas more on mabilis. Wi-Fi, yes. Kasi importante lalo na kapag sinusundo ka ng mga mahal mo sa buhay. Halata naman yung arrangement, yung system, at saka yung accessible ng CR. Okay, maganda. Malinis yung CR. Kaya lang, pagdating medyo gaya namin senior, pagbaba, sa bus pa kami magsakay. Samantala, isa rin sa sinigurado ng acting DOTR chief na hindi na mauulit ang nangyaring technical glitch noong 2023. Sa nasabing airspace shutdown, libo-libong pasahero ang naantala sa kanilang pagbiyahe. Bumisita na po tayo sa CAAP nung isang araw at nakalagay na yung sinasabing redundancy ng UPS. Lahat talagang sinuri po natin at talaga pong makakasigurado tayo na hindi po mangyayari kung ano man nangyari noong January 1, 2023. Tugod naman ng DOTR sa mga grupo na tumututol sa public-private partnership sa NAIA na karapatan nila ang manawagan sa ICI.
karapatan nila pumunta sa ICI. Pero ako po, inaral ko po kung ano ang mandato ng ICI. Ito po, wala po itong public funds that were disbursed. Wala pong misuse of funds that is related to flood control or other infra. And on the contrary, sila po yung nagbibigay ng pera sa gobyerno. I think they're grossly misinformed at baka fake silang tao. Bakit? Bakit hindi nila tingnan yung rate? Nakita mo yung sinasabi nila, mahal daw yung sinisingil dito sa Manila. 950 pesos lang. Mas mahal pa sa probinsya, 1,000 plus. Number one. Number two, bakit hindi nila intindihin? This was publicly bidded out. Only losing bidder ang nakikiusap sa kanila. Yun lang ang pinapakinggan nila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdagdag pa ng deployment ang Philippine National Police para sa darating na undas ngayong weekend. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay upang masigurong mapayapa ang long holiday. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Para sa Undas 2025, wala naman po tayo na-receive na threat kaugnay nito, pero patuloy o inherent sa trabaho ng Philippine National Police na ipagpatuloy po yung intelligence gathering po natin. Ilalagay na sa full alert status ang Philippine National Police Biyernes, October 31 bilang paghahanda sa Undas. Kaakibat nito, mahigit 70,000 tauhan ng iba't ibang law enforcement group ang magbabantay para sa kaayusan ng darating na long weekend. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 31,398 dito ang mga pulis na i-deploy sa buong bansa. Katuwang din nila ang nasa 11,000 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Mayroon ding 29,899 na force multipliers mula sa Metropolitan Manila Development Authority at local government units. Sinabi ni Brigadier General Tuanyo na kasama sa babantayan ng mga pulis ang nasa 5,065 na mga sementeryo, kolumbaryo at parke. Gayon din ang mga transportation hubs gaya ng bus terminals, airports at seaports. Ito po ay magbabantay sa mga memorial parks, sementeryo. Iba po yung deployment natin na halimbawa po yung mga highway patrol, yung ating mga patrol, mga beat patrol, foot patrol. Ito po ay nilalatag pa, pero handa na po ang Directorate for Operations base po sa utos ng ating PNP na ilatag na po lahat 1 week before ng D-Day para po maplansya at makapag-comment naman po yung mga commander. Nabanggit ko nga po, yung practicality halimbawa po ng pagkakandak ng checkpoints at iba pa, at ang bilin nating PNP na hindi po maapektuhan yung ating pong mga police operations po. Ipinag-utos din ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na bantayan ang cyberspace laban naman sa mga magsasamantala ngayong bakasyon, gaya ng mga advisory, phishing messages at online scams na magpapanggap na magbibigay ng travel assistance, cemetery services at maging mga vacation promos. Kasama po dun sa binigyan instruction ng ating PNP kahapon sa ating pong ACG at saka sa ating pong highway patrol. Ito po kasi kadugtong po yung mga Airbnb ay yung pong pagpaparet naman po ng mga sasakyan. Kaya within the week po maglalabas po ng panibagong anunsyo ang ating pong direktor ng ACG at ang ating pong direktor ng highway patrol group para po mabigyan ng karapat-dapat at sapat na advisory yung ating mga kababayan para hindi po maloko dun sa mga scam na halimbawa ng Airbnb at saka yung mga rentangay na scheme po. Dagdag ni Tuanyo, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa mga lalawigan, magpupwesto ang PNP ng nasa 5,000 police assistance desk sa mga matataong lugar at major thoroughfares para naman umalalay sa mga motorista. Sakali aniyang magkaroon ng problema, hinihikayat ng PNP ang publiko na tumawag sa Unified 911 para sa mabilis na police assistance. Nais pong palalahanan ng Philippine National Police na makipag-ugnayan po sa kanilang mga local government units para po doon sa mga anunsyo tungkol po sa paglalatag po natin ng mga
ng kaayusan kaugnay po sa darating na undas na 2025. Kung sakasakali po na may mga kinukutabag po sila, nangangailangan sila ng police assistance, simple lamang po ang gamitin natin, yung Unified 911 po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magpapadala ang Ombudsman ng sulat sa Senado kaugnay ng 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla taliwas sa nauna nitong anunsyo laban sa Senador. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Nasurpresa si Ombudsman Crispin Remulla sa anya'y sekretong desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires sa pagpapawalang saysay ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito sa umano'y maanumalyang paggamit nito ng 10 milyong pisong alokasyon para sa pork barrel. Partikular ito noong siya ay nagsilbi bilang SIBAC Party List Representative noong 2016. Ngayong umaga, sinabi ni Remulla na susulat ito sa Senado para sa dismissal order ng Senador. Kasunod dito, naglabas si Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva ng ilang mga dokumento na pawang mga clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Kinumpirma ng Senador na walang mga nakabimbing mga kasong kriminal o administratibo sa Ombudsman laban sa kanya, habang hindi rin anya ito akusado o nasasakdal sa anumang kaso na inihain sa Sandigan Bayan. May pinakita rin itong dokumento na pawang desisyon ng Ombudsman kaugnay ng naturang kaso na may petsang July 2019. Nakasulat dito na walang probable cause laban kay Villanueva at ang pirma na nakalagay sa ibabaw ng kanyang pangalan ay forged o ginaya lamang at na-dismiss na ang kaso. Sa mensahe ni Senador Villanueva sa mga mamamahayag sa Senado, sinabi nito na inaasahan na nila ang posibleng harassment at fake news laban sa kanya. Sinabi rin nito na nauna niyang hiningi ang mga clearance na may mga petsang September 9 at 10 dahil sa paghahain nito ng mga kaso laban sa mga fake news spreader. Kaugnay nito, nagbago ang desisyon ni Ombudsman Remulla kaugnay ng nauna nitong plano na sumulat sa Senado para sa implementasyon ng dismissal order laban kay Senador Villanueva. Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. Bunsod nito, sinabi rin ni Remulla na iimbestigahan nila kung may sabwatan sa anya'y secret decision ni dating Ombudsman Martires. Asher Carapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula ng kumilos sa Philippine National Police Units na tutulong sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ghost Flood Control Project sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama sa mga unit na kumikilos ngayon ay ang PNP Engineering Service, Criminal Investigation and Detection Group, Forensic Group at Information Technology Management Service. Paliwanag ni Police Brigadier General Tuanyo, nagpaabot ng technical at investigative support ang PNP sa ICI. Samantala, wala pang inilalabas na datos ang PNP sa kung gaano karaming pulis ang gagamitin para sa misyon. Doon sa engineering, ang kailangan po nila sa engineering, yung mga geodetic engineer po natin. Kasabi po ni General Bayungan, bakit kinakailangan yung geodetic engineer? Kasi pagkat base doon sa report na sinabit sa 421 Ghost Project, meron pong mga location, mga longitude, latitude, na kung saan geodetic engineer lang po ang mga kailangan. So yung as to specific number, sir, wala pa po tayong bilang. Kailan po officially yung start po ng trabaho ng mga unit na natap? Kahapon po, nagsimula na po yung mga kanya-kanyang opisina na meeting base po doon sa requirements po ng ICI po natin. Sapagkat medyo marami yung Ghost Project. Una na sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na ang pakikipagpulong nila sa PNP kamakailan ay may kinalaman sa pagtulong ng police engineers sa pag-validate ng 421 flood control ghost projects sa bansa.
Pag-aaralan at bubuuin pa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga patakaran at alituntunin upang maisakatuparan ang live streaming ng kanilang mga pagdinig. Sa inilabas sa pahayag ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, mahalaga ito upang mapangalagaan ang mga sensitibong impormasyon at mga konstitusyonal na karapatan ng mga iniimbitahang testigo o resource persons. Tiniyak naman ng komisyon na pinagsisikapan nilang maging bukas sa publiko ang kanilang mga pagdinig sa lalong madaling panahon. We hear the clamor of the Filipino people for more transparency, and we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. The evidence and testimonies we receive must undergo thorough verification before we can send referrals to the Office of the Ombudsman. These should hold up in court. Inatasan ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group at ang mga pulis na paghandaan ang pagsisilbi ng warrant of arrest kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Inihayag ni General Nartates na handa silang ipatupad ang pagsisilbi ng warrant of arrest kapag inilabas na ito ng korte. Noong Martes, sinabi ng Department of Justice na submitted na for resolution ang mga murder complaint laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang mga individual kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabungero. 20 mga 4-car Dalian train sets ang target ng MRT3 management na mapatakbo sa linya nito sa susunod na taon. Sa ngayon, meron ng 6 na 4-car train sets ang napatakbo sa linya ng MRT3. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang tina-target namin dyan by end of 2026 or early 2027, 20 bagon na 20 train sets na 4-car train ang balak namin patakbuhin. 6 na mga 4-car Dalian train sets na ang tumatakbo sa linya ng MRT3 mula nang paandarin ito para sa commercial use noong August 26. Dinedeploy ito tuwing rush hour o sa pagitan ng 5 a.m. to 7 a.m. at 5 p.m. to 9 p.m. upang hindi maipon ang mga pasahero sa mga istasyon. Ayon kay MRT3 General Manager Engineer Michael Kapati, mayroon pang 9 na 4-car Dalian train sets ang sumasailalim sa commissioning and testing upang mapatakbo na rin ito sa linya ng tren hanggang sa Disyembre. Target anya ng MRT3 management na mapatakbo ang nasa 24-car train sets sa kabuuan ng 2026. Malaking diferensya ang 4-car train dahil unang-una, kaya nito magsakay ng 1,576 na passenger. So ibig sabihin, mas marami tayong maikakarga ng pasahero, mas maikli ang paghihintay ng mga pasahero natin. Ang mga Dalian trains ay nadala sa Pilipinas mula noong 2015 pero nagamit lamang ito nitong July 2025 dahil sa issue ng technical capability at bigat nito. Karamihan pa rin sa tumatakbong set ng tren sa MRT3 ay ang mga lumang tren na may 3 bagon na kaya lamang magsakay ng nasa halos 1,200 na mga pasahero. Sa ngayon, minemaintain ng MRT3 management ang 3 minutes and 30 seconds na headway ng mga tren. Ibig sabihin, kada 3 minuto at 30 segundo ay may darating na tren sa mga istasyon. Patuloy ding nagsasagawa ng maintenance sa pangunguna ng service provider na Sumitomo Corporation upang matiyak na tatakbo ng maayos ang mga tren. Samantala, handa na rin ang MRT3 sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa darating na undas at holiday season sa Disyembre. Ayon kay GM Kapati, isa sa regular nilang ginagawa kapag holiday season ang pagdaragdag ng security sa mga istasyon para sa seguridad ng mga pasahero. Tuwing undas ay kami po ay nag-enhance ng security natin at sinisiguro namin na number 1, ang mga istasyon natin ay fully secured. Meron po tayong regular na mga security agency at may dagdag po tayo sa Philippine Coast Guard. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nilinaw ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na hindi basta-basta magkakaroon ng paggalaw sa singil sa pasahe sa mga eroplano. Ayon sa kalihim, wala sa kanilang kapangyarihan ang pagpapatupad ng pagtaas ng singil. Kung magkakaroon man ng paggalaw sa presyo, ay nasa kapangyarihan ito ng Civil Aeronautics Board o CAB. Wala naman. That is a different hindi po saklaw yan ng MIAA, hindi po saklaw ng kapangyarihan ng concessionaire, hindi po saklaw yan ng DOT or CAAP, pero yan po ay pinag-usapan, sinasabi nating CAB. May proseso po yan. No? So, wag po kayong mag-alala. Nagsampa na ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa ilang opisyal nito at contractors na sangkot sa mga maanumalyang kontrata. Pagtitiyak naman ng DPWH, nakapila na rin ang iba pang kasong isasampa nila sa Office of the Ombudsman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, sino-sino ba ang mga sinampahan ng reklamo at anong mga proyekto ang sangkot dito? 20 DPWH officials ang sinampahan ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman dahil sa pagkakasangkot sa magkahiwalay na flood control scandal sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Magkasamang nagtungo ngayong araw sa Office of the Ombudsman si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kasama si Independent Commission for Infrastructure Chairperson Justice Andres Reyes. Ito'y upang magsampa ng dalawang reklamo sa maanumalyang flood control project sa dalawang magkahiwalay na probinsya. Una rito ang substandard flood control project sa La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos na hinati sa dalawang kontrata. Ang inireklamo dito ay ang 12 DPWH officials sa La Union at mga kinatawa ng Silver World Construction Corporation na nakakuha ng kontratang ito na iniugnay kay Benguet Representative Eric Yap. Habang siyam na DPWH officials naman ang inireklamo sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng nasa 96.5 million pesos. Ito'y sa ilalim ng kontrata ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari naman ng kontratistang si Sara Diskaya. Humaharap na ang mga ito ngayon sa reklamong malversation of public funds through falsification of public documents at graft and violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter affidavits. But of course, we can still bring in some additional evidence after their counter affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Samantala, itinuturing na ring person of interest ang magkapatid na mambabatas na si Benguet Lone District Representative Eric Yap at Representative ng ACT-CIS Party List, Ed Vic Yap. Magkapatid yan Eric and Ed Vic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Ed Vic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya. Ayon kay Remulla, nasa 70 million pesos ang nakita nilang bank transaction mula sa mga Diskaya papunta kay Congressman Ed Vic Yap. Habang ang kapatid naman itong si Congressman Eric Yap ay ang beneficial owner ng Silver World Construction Corporation na humawak ng substandard flood control project sa La Union. Bunsod nito, magre-request sila sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Congressman Eric Yap. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Dizon, nakapila na ang daan-daan pang mga susunod na kaso sa mga flood control project anomalies sa iba't ibang parte ng bansa. Madami po. Sunod-sunod na po ito. No? Alam niyo naman. 421 ghost projects. Yun ang suspected natin, 400 plus. Yan po, nakikipagtulungan na po tayo sa ICI kay former General Azurin at sa kanyang team. At ano po, tuloy-tuloy po ang ating pag-build up ng mga kaso. So,
Anya, sa ngayon, wala pang nakakasuhang mga politiko, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi na ito mangyayari dahil patuloy pa naman anya ang kanilang pangangalap ng mga ebidensya o case build-up sa lahat ng mga nasasangkot sa mga naturang anomalya. June, itong dalawang reklamong ipinasa ngayon ng DPWH sa Office of the Ombudsman ay hindi nadadaan sa fact-finding investigation at tutungo na agad sa preliminary investigation. Ayon yan mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil anya vetted na o na-verify na ito parehas ng DPWH maging ng Independent Commission for Infrastructure. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Humingi ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng ilang kandidato ang Office of the Ombudsman mula sa Commission on Elections sa COMELEC. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, handa nilang ibigay ang mga ito sa paniniwala na gagamitin ito ng Ombudsman sa kanilang investigasyon. Tumanggi naman ang COMELEC na sabihin kung kaninong mga SOSE ang hiningi ng Ombudsman. Ang ating pong Office of the Ombudsman ay nakipag-ugnayan na po sa COMELEC at humihingi na po ng ilang dokumento na meron po ang Commission on Elections sa ilang personalidad. At kaagad naman po kaming tumatalima dito sapagkat siyempre yan ay kahilingan mula sa isang ahensya ng pamahalaan na yun talaga ang role, yung mag-imbestiga ng mga katiwalian o kaya naman mag-file ng kaso laban sa mga nasa pamahalaan. Umabot na sa 5.2 billion pesos ang kabuang halaga ng mga na-freeze na assets na konektado sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, contractors at iba pang individual na iniimbestigahan kaugnay ng korupsyon sa mga flood control project. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Matthew David, kabilang sa mga na-freeze ay ang 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 163 na sasakyan, 79 na real properties, at 12 e-wallet accounts. Sinabi ni David na patuloy ang pagtukoy sa iba pang ari-ariang sakop ng 6 na freeze orders mula sa Court of Appeals. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasahang madaragdagan pa ang mga ito habang nagpapatuloy ang pagsasampa ng mga kaso sa Ombudsman at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. I can give you an update regarding the total, the value of the total frozen funds and personal and real property. Right now, as of this morning, meron na pong 5.2 billion and we're still waiting for the submission of other bank returns and valuation of other properties that were frozen by the 6 freeze orders. Posibleng may mga bagyo pang papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang taong 2025 ayon sa Pag-asa. Kaya paalala ng State Weather Bureau sa publiko, huwag maging kampante kahit mahina lamang ang dumadaang bagyo. Ito ang balita ni Lizelle Nael. 2 to 6 na bagyo pa yung ating nakikita na posible bago matapos yung taon. Asahan ang 2 hanggang 6 pang bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. Ito ang pahayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa kahit pa umabot na sa 19 na sama ng panahon na ang pumasok sa PAR hanggang ngayong buwan. At ilan nga sa mga naranasan ay lubhang naging mapanganib gaya ng bagyong Emong, Nando, Opong at Paulo. Ngunit paalala ng Pag-asa sa publiko, huwag maging kampante kahit mahina lang ang bagyo. Ibig sabihin, hindi porket dadaanan tayo or dun papunta yung bagyo, yun lang yung mga tao na magpe-prepare. Dapat yung nasa paligid pa rin nung tinatawag natin na cone of probability ay maghanda pa rin kahit yung extended part pa nito. Isang halimbawa ayon sa Pag-asa ay ang nangyari sa Rojas City kung saan nakapagtala ng 365 mm rainfall na mas higit pa sa dami ng average na ulan sa isang buwan na nagpalubog sa maraming lugar sa lalawigan ng Capiz. Ayon pa sa ahensya, kung ikukumpara sa ibinuhos na ulan mula taong 1991 hanggang taong 2020, tuwing buwan ng Oktubre, ang pinakamataas na naitala ay nasa 305 mm pa lamang.
So yung average natin for like from 1991 to 2020 na mga pag-ulan during October ay around 305 millimeters lang. Ibig sabihin ay lagpas pa ng isang buwan na accumulated na o yung pinagsama-samang ulan from October 1 hanggang sa matapos yung buwan na pag-ulan. Sa videong ibinahagi ng Dodong Farming Vlog, halos nagmistulang dagat ang lugar sa Pontevedra, Capiz. Makikita naman sa kuha ni Milagros Agam Solis mula sa kanilang bahay sa Bolo Roja City, Capiz na naglutangan ang kanilang mga gamit sa abot dibdib na tubig baha. Halos lumangoy na rin ang mga residente upang makarating sa kanilang paroroonan. Kita din sa videong ibinahagi ni Fernan Jan Muyko ang malawak na baha sa Barangay Bolo Roja City, Capiz. Nagsagawa naman ng rescue operation sa Roja City ang mga otoridad sa video ni Mayor Ronnie Dadivas. Rumaragas ang tubig baha naman ang nakuna ng kawani ng Barangay Sampaw sa Almeria, Biliran. Malakas at rumaragas ang tubig rin ang nakuna ng video ni Jean Rose sa Barangay Nueva Invención, Barotac Viejo, Iloilo. Matinding pagbaha rin ang naranasan ng publiko sa San Isidro, Northern Samar sa videong kuha ni Franz Andaya. Dahil sa matinding epekto ng mga nagdaang kalamidad, nagpaalala ang Pag-asa na huwag maging kampante kapag may malakas na ulan o kahit mahina ang bagyo o kahit sabihing kalat-kalat ang insidente ng pag-ulan. Kaya ganito na lang kahalaga yung ating mga inilalabas na impormasyon dahil hindi porket doon dadaan yung sentro ng bagyo ay doon lang yung dapat mag-prepare. So dapat yung nasa paligid pa rin nung dadaanan ng bagyo ay maging handa. Kaya dahil yung mga kaulapan na associated halimbawa nitong case ni Ramil, yung kaulapan niya ay medyo may hindi focus dun sa sentro ng bagyo, kundi extended pa siya palayo sa bagyo at yun yung nakaapekto sa atin. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais malaman ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang dahilan ng pagkasira ng slow protection ng gumuhong bahagi ng Bukidnon, Davao City Road kamakailan. Ayon sa kalihim, bagaman marami ang humihiling na buksan na ang nasabing bahagi ng kalsada, hindi pa niya ito mapapayagan dahil sa panganib. Ito ang balita ni Jed Narasina. Landslides happen, earthquakes happen. But what I wanted to know is, was the infrastructure structurally sound enough to withstand these natural occurrences? Nasa bundok eh. No? So parang Cannon Road. Yan. May slope protection yan. Pero clearly, hindi kinaya ng slope protection. Pinaiimbestigahan na ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkasira ng isang bahagi ng Bukidnon, Davao City Road kamakailan. Inihilin tulad ng kalihim ang istruktura sa nasabing kalsada na gaya ng Cannon Road sa Baguio City. Ito ay may slope protection na karaniwang inilalagay lalo na sa matatarik na bahagi ng bundok upang maiwasan ang landslide. Dagdag ng kalihim, ang inner lane ng kalsada ay ginawa noon panghuling bahagi ng dekada 90 o late 90s, ngunit ang outer lane nito ay hindi pa halos nagtatagal. But the outer lanes, no, yung sa may bangin, no, these were built anytime between 2021, 2022. So I am investigating now what went wrong. No, ano nangyari? No? Kasi importanteng malaman natin kung ano ang dahilan at kung may problema. Bakit? Kasi mahaba yung kalye na yan. Ayon kay Secretary Dizon, nauunawaan aniya niya ang halaga ng nasabing kalsada sa kabuhayan ng mga residente. Ngunit ayaw din niyang malagay sa panganib ang buhay ng mga motorista, batay na rin sa konsultasyon sa mga eksperto. Pasensya na po. Hindi ko po pwedeng i-risk ang buhay ng mga kababayan natin now that I have received information from our geologists that it is a danger area. Hindi ko gagawin yan. Sa ngayon, nagsisimula na ang repair ng DPWH sa nasirang bahagi ng kalsada.
Inuumpisahan na rin ayon kay Secretary Dizon ang detour plan ng mga motorista habang isinasaayos ang kalsada. The plan is we will build a detour road. First thing we want to check is if the slope is still moving, we want to monitor how the section is behaving. But again, as Secretary said, we want to first see what is happening there because we don't want to do any decisions na blindly. We want to do the risk assessment with proper data. Samantala, natagpuan na ang mga labi ng mag-asawang natabunan ng gumuhong lupa sa nasabing landslide. Batay sa kumpirmasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon Bukidnon, ang mga nasawi ay ang mag-asawang sina Eli Bumatay at Telma Bumatay, kapwa senior citizen na residente ng Barangay Palacapao, Quezon Bukidnon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Sa kabila ng kaliwat kanang katiwalian sa mga ahensya ng pamahalaan, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Philippine Coast Guard ang isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpapabalik ng kanyang tiwala sa mga kawani ng pamahalaan. Inihayag ito ng Pangulo sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Coast Guard na kanyang dinaluhan ngayong hapon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ladies and gentlemen, the PCG is one of the government agency that restores my faith in the dedication of the workers in government. Sa gitna ng mga kontrobersya ng korupsyon, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard. Ayon sa Pangulo, ito ang isa sa mga ahensyang nagpapanumbalik sa kanyang tiwala sa dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan. When I see the PCG in action, I see what the best of government can look like. That is discipline, with integrity, with excellence, working as one. Aminado ang Pangulo na sa ngayon ay apektado ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. I know that these are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that. But I am certain that trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Pinuri ng Pangulo ang mga nagawa ng PCG sa nakalipas na taon, lalo na sa gitna ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Mula sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol, paggabay sa ligtas na paglalakbay sa karagatan, pagtulong na masugpo ang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso, smuggling at pagtugon sa West Philippine Sea upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy nitong susuportahan ang pagpapalakas ng PCG gaya ng pagbili ng mga karagdagang barko, eroplano at pagpapatayo ng mga pasilidad na magagamit ng PCG. I assure you that this government is solidly behind it. We will keep investing in new vessels, in aircraft, command posts, communication systems. We will improve training facilities and logistics to provide every PCG personnel a sense of dignity in fulfilling their roles. Samantala, sa kanyang commandant report para sa taong 2024 to 2025, binigyang diin ni Admiral Ronnie Hilgaban na patuloy nilang itataguyod ang kanilang mandato upang matiyak ang maritime safety, maritime security at maritime environment protection. Every mission we undertake, every distress call we respond to, represents our collective quest to be better every day in fulfilling our promise to the Filipino people that we will keep you safe and protect our nation's maritime interest. Ngunit hindi anya nila kayang matupad ang pangakong ito kung gagawin lamang ng iisang ahensya gaya ng PCG. Kaya dapat anyang magtulong-tulong ang bawat isa, lalo na sa harap ng mga banta bilang isang maritime at archipelagic country. Mula sa mga government agency, private sector, komunidad hanggang sa ating mga kaalyadong bansa, gaya ng Estados Unidos na nagpapahalaga sa rules-based order sa rehiyon. Pinasalamatan din nito ang Pangulo sa patuloy na suporta nito, tiwala at sa PCG modernization sa ilalim ng kanyang administrasyon. We now stand to triple our fleet in the next 5 years.
and will become one of the most capable Coast Guards in this part of the world. One that can deliver public service fast and right, true to the real meaning of a bagong Pilipinas. Binigyan din ng pagkilala ang mga Coast Guard units at personnel na nagpamalas ng kagalingan para sa taong ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ng Philippine Army ang dahilan kung bakit inalis bilang reservist si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon sa opisyal na pahayag ng tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis De Maala, may kaugnayan ito sa kanyang social media statements bago pa man ang September 21 protest. Isang post umano na insinuating to sedition ang ibinahagi ni Barzaga kung saan nakasuot pa ito ng military uniform na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko pagdating sa posisyon at neutrality ng Philippine Army. Ang pagkakatanggal kay Barzaga ay kinakailangan upang mapanatili ang disiplina sa organisasyon, unity of command, dignidad at pagiging non-partisan ng Philippine Army. Inalis sa listahan ng reservist si Representative Barzaga noong pang September 21. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga naging kausi ngayon pong araw ng Huwebes. Tungkol po sa mga nagbebenta ng paputok, ayon po kay Ramboy, sabi niya, dapat diyan i-regulate ng gusto ang mga gumagawa at nagbebenta ng mga paputok dahil masyadong risky ang hanapbuhay na yan at very hazardous ang mga sangkap sa paggawa niyan. Sabi naman ng isa nating tagapanood tungkol sa pabahay project ng pamahalaan, ito ay mula kay Rebecca Cruz. Sana po, mabigyan din po kami dito sa Bacoor City kasi po, hirap na po kami sa pangungupahan. Salamat po at shout out sa ating mga kausi na sina J.V. Arce, Rosario Fuentes at Eduardo Banaag. Gayon din kay Miriam Aguilar, Jose Pelimiano at Hernel Simeon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 18:3 na nagsasabi, at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.